Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay umaga na. Ang oras natin ngayon alas 7. Nagsidatingan na rin po yung ating mga gagawa ng backwood. At dumating na rin yung delivery. Dineliver nila yung bakal. Ayan. Ayan na sila. Good morning po sa ating lahat. Ano pa ang nandyan? Ayan pala. Maaga po sila kuya din nag-deliver. Mas maaga rin yung mga gagawa. Ayan. Nagkakape muna sila bago mag-umpisa ng paggawa ulit. Ayan. 6.5. Bayaran na natin ito. Pirmahan lang natin. COD. Nagaya ko yung nag-order ng one chan. Baka ako yung delivery yung kahit pang dito. Kasi sabi ko kamo, kung hindi man delivery yung 30 minto, di kang sinin na rin. Ay, hindi deliver daw. Malapit naman. Lalo malapit naman eh. Ay, gusto yung pinapagawa ng sigwit lang. Bigyan natin yung ating pambayad. Maaga po sila ngayon nag-deliver. Ayan. Tapos yung binababa na yung semento. Don't truck yun. Madami yun. Ang laman yun isa isang gabi siguro na sa kwan. Lima lang, lima ka. Lima pa yun. Yung... Sabi yun, sa truck. Habang nagbababa sila dyan ng materyales, yan sila kuya, sila bayaw ay nag-umpisa na rin. Meron tayo dyan. Nag-umpisa na rin mag-ukay. Ngayon na sila nag-ukay na oh. Nag-ukay na sila. Ayos ka na ka, baby girl? Ayos ka na? Hindi na nagsuka ng madaling araw. Last day. Ayan. Sarap mag-ukay niyan. Walang araw. Makulimlim ang panahon ngayon. Sana wag naman tumuli yung ulan at may bagyo daw. Mindanao yata. May bagyo sa ibang lugar ng Pilipinas. Sana hindi pumunta dito. Ano ba yun? Ayun na, suha. Yan, umpisa na. Sirap. Sirap. Anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila? Nag-ukay. Yan, kuha lang tayong highlights. Ayan. Umalis na rin po yung magdi-deliver. Ayan. Truck, umalis na yung truck. O tara, pasok na tayo. Tatrabaho na sal na. Gusto niya rin gumala-gala dito. Ayan. Maganda ngayon mag-ukay kasi wala pong init o araw. Truck, opo, truck. Truck. Ang na-deliver po ngayon ay yung bakal tsaka itong semento na ilang piraso. Ayan. Opo. Nino. Ngayon naman po ay magluto tayo ng ating sinigang na salmon. Isigang po natin yung ulo ng salmon, yung nabili natin kanina. Ayan, hindi na po natin nakita yung pagbili natin. Ayan. Yan lang naman yung pinamili natin kanina. Tapos konting karne. Ang ulam po ng ating mga manggagawa. Lagyan na po natin yung ating kamatis, sibuyas, tsaka luya. Yun, kuluan na po. Ilagay na po natin ating salmon.
Ulo po ng salmon yan. Sabawan natin. Maglagay tayo ng konting asin. Ilagay na po natin yung ating sitaw. Tapos yung ating siling berde. Yan. Ilagay na po natin yung ating sinigang mix. Yung maliit lang po. Luto na po. Ilagay na natin yung ating kangkong. Ang pinakahuli. Pinakahuling ingredients. Ngayon po, luto ng ating sinigang. Okay na po ito. Tatawag natin sila. Wait lang. Ngayon po, nakaready na yung ating pananghalian. Tapos meron din pala tayong lechon dyan. Lechon manok. Tawag mo sila, Ninong. Ayan sila, oh. Ayan sila, oh. Kain na. Kain na. Mayroon si ano. Tatay. Oh. Oh, kain na, kain na. Sabi mo, Ellery, kain na po. Yan. Punta tayo dito. Yan. Yan, ang lalim na po ng nahukay nila, oh. Oh. May mga posti na rin po doon na nahukay. Mamaya update ulit natin. Bago tayo umalis mamaya. Dahil ipapacheck up po mamaya si Ellery ulit. Woo! Sarap ng hangin! Oh. Ngayon po, kain na tayo. Ito na po yung ating salmon. May lechon po tayo dito. Lechon manok. Lord, this food in Jesus' name, amen. Tara po, kain tayo. Si Ellery po ay naglalaro. Ayun po. Ah, sarap talaga yung sinabawang salmon. Nakakamiss din yung mga sariwang isda sa Taiwan. At ngayon po ay pupunta po muna kami dun sa hospital para ipa-check up si Ellery. Yan. Diyan si Mrs. tsaka si Ellery. Naambun pa. Mama ka daw. Saan ka pupunta? Ako daw, Lele. Hey guys! Hi guys. O, tara na. Naambun na. Ambon! Ambon. Saan ka ga? Dadala dyan niya. Ambon! Yan, kasama natin si Ellery. Tsaka si Mrs. po, ayan, ay sa likod. Babalik po ulit namin si Ellery. Opo, kau yan. Kau yan, kau. Mo, mo. Bye-bye! Lakas ng ulan. Yung fish. Fish, ayaw, ayaw, kambing oh. Kambing. Kambing. Abang lang po kami ng tricycle dito. Dito po kami maghintay. Yan, follow up, check up ulit ni Ellery. Yo.
Bili lang tayong face mask, nakalimutan natin magdala. Nakabili na po tayo. Pasok na tayo sa loob. Bawal na po mag-video dito. Ngayon po ay pauwi na kami. Tapos na po kami magpa-check up. Dito po sa may St. Gerard. Let's go! Nandito na kami sa Mercury. Yan. Dede yan, dede. Opo, dede yan do, dede. Bili lang po kami ng kanyang gamot. Yung nireseta po ni Doc. Dede yan, dede. Pang ubo at sipon. Mama. Opo. And mama. Ayan na, tingin ng mama oh. Nang bibilhin. Ngayon po ay nandito na kami sa bahay. Malapit na po. Ayan. Si Ellie Lipot. Ngayon po ay nandito na tayo sa bahay. At update po tayo ulit sa mga nagawa po ngayong araw na ito. Kanina po ay gumawa sila ng poste, ng pamoste. Ito po. Yan. Tapos dito po ay okay na po yung pinakahukay niya. Yan. Malalim na po. Tapos yung mga poste, nalagyan na rin po ng form. Yan. Yung mga butas na yan. Yan. Nakapag set up na rin sila ng yung sabi natin kanina, yung poste, yung bakal. Okay na po yung lalim niya, no? Dito po ay mas maraming poste sa gawing ito kumpara doon sa kabila, kasi doon po ay hindi naman siya ganun binabangga ng tubig. Dito lang po talaga banda dito po sa baba, kaya dito kailangan damihan natin ng poste. Yan. So ang poste po dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yata. Ang poste dito para mas matibay. Mas maraming poste, mas matibay. Ayan, ang lalim po niya, no? Yung butas-butas na yan. Yan po ang lagay ng poste talaga. Bilangin ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama, 10. 10 poste. Kasama po yung nandoon, 11 yung pinakadulo. Dami po, daming poste ngayon dito. Ito pa. Ito po yung pinakahulian na poste. So baka bukas po ay maasintahan na yan. Baka bukas po ay mabuhusan na yung mga poste nyan. Tapos bago po asintahan, lalagyan ng hollow blocks. Yan. Bago bubuhusan po ng purong semento, syempre para sa pamoste gaya po ng ginawa dyan sa kabila. So ganyan din po ang gagawin dito sa kabila. Tapos sila kuya, sila bayaw, nagsiuwian na rin po. Nagsiuwian na rin sila. Dahil nga po pasado alas 5 na rin ngayon. Hindi na po natin sila naabutan nung umuwi sila. Medyo hinapon na rin tayo, inabot tayo ng alas 5 yata. At least kahit pa paano ay unti-unti, gaya ng sabi natin, ay may natatapos. So yan o. At ngayon ay medyo umaambon pa rin, masama ang panahon po ngayon. Balita po ay may bagyo ngayon, so ingat po tayong lahat, especially sa mga nasalanta mo ng bagyo. Sana ay gumanda-ganda yung mga panahon sa mga susunod na araw para tuloy-tuloy po yung pagkagawa dito. Yan lang po muna ang ating update ngayon sa ating bakod ngayong araw po na ito. Yan ang panahon, oh. Talagang tumuloy-tuloy na yung ulan. Yung vlog po natin pala ngayon ay kung ano lang po yung mga ginagawa natin ngayon sa araw-araw dito sa atin. At muli nagpapasalamat po ako sa inyo sa inyong pagsama palagi sa atin sa mga ginagawa nating vlog dito sa Pilipinas.
kahit na ganito yung content natin, nandyan pa rin kayo, patuloy na sumusuporta. So, ang content po natin ngayon ay dito lang sa bahay, yung update sa paggawa ng bakod, yun. Sa aking family, yan, yung mga highlights lang ba. So, ngayon po ay umaga na. Good morning po sa ating lahat. Nagpapakulo po tayo ng tubig dito. Tsaka pinapakulo natin yung natira nating sinigang kahapon para hindi po masira. Ngayon po ay maglinis naman tayo dito sa bahay. Tapos magmap tayo, maglinis sa labas para mamaya ay wala na tayong problema kasi mamaya po ay aalis po kami nila misis. Meron po tayong pupuntahan at baka bukas na rin po kami makauwi dito ulit sa bahay. At ngayon po ay madilim pa. Ang oras pala natin ngayon ay 5:15 na po ng umaga pero madilim pa rin. Siguro liliwanag ito yung mga pasado alas 6 na. Yan, maliwanag. Yan, malamig din po ang klima dito sa Batangas pagka ganitong maaga. Tapos meron tayong mga tira pang tinapay dito. Yan, mga tira din ng ating mga nagawa. Meron pa dito. Tsaka meron pang tirang suma, no? Meron pa tayong almusalin. Dito tayo sa labas magkape. Ano, medyo lumiwanag-wanag na. Ang oras pala natin ngayon ay pasado 5:30 na. Sana ngayon po ay hindi umulan para maganda yung paggawa ng ating bakod. Hindi maantala, maistorbo ba. Kape muna tayo habang nandito sa terrace. O dito sa parking pala. Yan, dito tayo. Ganito ang kapaligiran dito pag umaga. Malamig din po dito pag umaga. Gabi, ganyan po. Gawa nga po ng mapuno rin dito sa ating banda. At regarding pala dito sa ating pagbabakod, ang manggagawa po natin o yung tagagawa natin ay 4 na po ngayon. Noong mga nakaraang linggo 3, ngayon po ay 4 na. Dumagdag si Bayaw. Upo muna tayo dito habang tayo nagkakape. At ang bayad po natin sa nagawa ng bakod ay, ang skilled po ay 800, ang labor naman po ay 600. Gandang pagmasdan ng paligid tuwing umaga. Kape-kape muna tayo bago maglinis. Maaga pa naman. Yung aking magina po ay tulog pa hanggang ngayon. Sa Taiwan naman ay nasanay tayo na maaga gumising. Nagigising ako palagi doon ay 4:30 to 5:30 palagi yan. Araw-araw kasi nga maaga ang pasok natin. Minsan napasok ako ng alas 6 ng umaga or 6:30 na yung pinaka-late. Madalang tayo mag 7. Kadalasan talaga pinapasok natin ay 6 to 6:30 ng umaga. Kaya maaga po ako nagigising. Ngayon, na-adapt natin dito sa Pilipinas. Ganun talaga pagka nasanay siguro tayo ng gising. Nagigising tayo ay alas 5 na dito sa bahay. Minsan, mas maaga pa nga alas 4. Pagka gising ko, yan, kape. Tapos, linis-linis konti, edit or kape, edit, ganyan muna. Depende. Dahil yung aking mag-ina naman ay tulog pa. Nagigising sila ay pasado alas 6 na po. At may mga nagko-comment rin pala sa channel natin dito po kung babalik pa ba tayo sa Taiwan, kung for good na tayo. Tsaka na lang muna natin sagutin yan sa mga susunod na araw or linggo para ma-explain natin ng maayos kung bakit. Kung
ano pa yung plano natin sa ating trabaho, sa ating pamilya. Yan, i-explain din naman natin. Hindi naman lahat, pero basta ipapaliwanag po natin kung bakit. Kung ano yung dahilan, kung babalik pa ba tayo or hindi na. Kaya ko pala minadaling magbakod ay dahil nga po ay magsa-summer na. Mas maganda kasi pagka ganitong month magpagawa. Hindi gaya ng mga May, June, mga ganyan. Kasi parating na po yung bagyo niyan. Bagyuhan na po yung time na yan. Nag-umpisa yan ng May hanggang November. Ayan, kadalasan dito sa Pilipinas tagbagyo. Kaya ngayon po natin pinagawa na pa-summer para mas maganda. Kasi ito, estimated natin dito na gagawin dito sa bakod natin, or yung tagal na gagawa dito, or yung maximum na gawa dito sa ating bakod ay aabutin po talaga ng buwan. Gawa nga ng medyo matagal-tagal din yung pag-uukay. Marami pa yan, welding, yan. Yung asinta, halo, yan. Tsaka 4 lang po sila. Tsaka itong sukat ng bahay natin medyo malawak po ito. Nasa 500 square meter, kaya hindi rin siya ganun kadali. Siguro mga kulang-kulang 1 buwan ganun matatapos na po ito. Depende, tingnan na natin kung magagawa po yan. Gusto ko rin po magpasalamat sa mga nagko-comment palagi sa atin, sa ating mga ginagawa dito, sa mga natutuwa sa aking anak, sa aking pamilya, sa mga ginagawa nating bakod, sa mga suggestions. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre hindi rin natin maiwasan na may mga negatives na comment, may mga bashers. Ganyan naman talaga ang buhay. Hindi lahat ay sasang-ayon sa mga ginagawa natin, di ba? Kung sa 10 tao, merong isang hindi sasang-ayon sa mga ginagawa natin. Kahit gaano pa tayo kabuti, kahit gaano pa kaganda yung ginagawa natin, meron pa rin masasabi at masasabi ang iba. Especially kung hindi tayo gusto, di ba? So, ganun talaga ang buhay. Accept na natin yung mga ganung bagay. Kaya ang gawin na lang natin, ignore na lang natin. Pagpasa Diyos na lang natin yung mga pambabash natin. Pero pagka yung mga bashing lang regarding sa bakod, ganito ganyan, ganyan ka, ganito ganyan, masamang ugali mo, or ano pa man, walang problema sa akin yun. Mga bashing na ganyan, ignore. Gaya nga ng sabi nyo po, karaniwan sa mga nagko-comment, ignore na lang natin. Pabayaan natin. Pag-pray na lang natin. Importante tayo ay walang ginagawang masama. Yung isa nating aso si Brian. Try natin ito. Ito, iangat natin. Roll up. Dahil ito po hindi na po nabubuksan yan. Permanent po yan. Kaya ito na lang yung pangtakip natin. Yan. So umpisa na po natin maglinis habang maaga pa, kasi mamaya po ay gigising na si Ellery. Maglalaro-laro na po dyan. Yan. Para hindi siya madulas-dulas pagka basa yung sahig. Dahil wala pa naman tayong ginagawa, walis-walis muna tayo. Tapos map. Tapos mamaya edit po tayo ng ating pang vlog bago gumising po yung aking mag-ina. Yung aking anak po ay talagang ang laruan niya po ay makalat talaga, siyempre bata pa. Talagang hindi po yun maiwasan, lalong-lalo na at ganyang age, 2 years old, 2+ years old. 2 years and 5 months na po siya. Umpisaan na po natin mag-map dito. Tignan natin dito sa ating kitchen.
Medyo tumigas po yung ibang kalat, kaya gamitan natin ng ganitong technique para mas madiin, mas matanggal yung dumi. Para lang tayo naglalampaso. Naalala ko tuloy yung kabataan. Naglalampaso kami dun sa classroom. Way back elementary days. Tsaka high school days. Dito naman po tayo sa sala. Exercise na rin po ito tuwing umaga. Ang dami malikit. Ito po yung bag. Kapag ka nakain sa rin ng pagkain, nalalaglag, natutuyo, nadikit.